Napaka-unwelcoming kasi parang hindi ko batid yung dumating. Which is my point naman kasi. So ngayon, pumunta ako kay Nini. Sabi ko, tama na yun na ginagawa mo ha. Magpakaati ka. Sabi ko ganon. Sabi ko, tama na yan. Magpakaati ka ha. Sabi ko ganon. Kararating lang ng mga yan. Aaway mo para lang sa bibingka. Sabi niya, hindi. Sabi niya ganon. Sabi ng isang kapatid ko, hindi. Kaya bobo siya. Sabi ganon, hindi. Bobo siya. Pwede ba naman makalimutan? Tama nga naman kasi yun, babe. Bakit mo makakalimutan nga naman kasi? Paano mo makakalimutan? Ayun lang ang ni-request sa'yo. Dalihin mo yung bibingka ni Chef RB. Makakalimutan mo, buang ka. O edi syempre ngayon, si Miyong, nakakarinig siya ng mga, na putang ina talaga ni ganyan. Nakakarinig si Miyong. Ngayon si Miyong nag-message kay Lash na naiwan ba lahat? Kasi 3 box pala naman kasi yun. 3 klase pala na binili. Parang peanut butter chocolate. Tapos caramel yata. Yema. Tapos plain. Yung plain lang yung naiwan. Kaso nagkalabasan na ng masasamang salita. Siyempre, nagpa-pride to na isa. Nagpa-pride yung isa ko na kapatid. Nagpa-pride yung isa. So, lumabas sila ni AC. Si AC lang ang nilabas niya. Ito pa, ang masakit. Sabi kasi, ang saktan ako. Huwag niyo na, nasaktan ako kasi yung isa kong kapatid, dahil galit sa kanya na naiwan niya yung bibingka ni Miyong. Nung kinabukasan ng umaga, ipinasyal niya si AC. Siyempre, kung mga ate mo, tatanungin mo, saan tayo ngayon ate? Gumanon. Dinid ba ng isa kong kapatid? Tapos pinagbihis niya si AC, tapos naiwan yung isa. Tapos pinagalitan ko yung isang kong kapatid. Sabi ko, wag mong gagawin yan ha. Kung magtatagal sila dito ng 2 buwan or 1 buwan, gawin mo yung pag-aarte mo na ganyan. Kaso 2 linggo lang sila dito, gaganyanin mo pa. Pagawin mo pang miserable yung buhay. Sabi kong ganun. Nawa ko. So, nakikita ko sa CCTV. Na naiwan siya. To sabi ko, umalis ka nga. Sabi ko gano'n, wala ka bang lakad? Hindi, meron nagpapahinga lang ako saglit. Yung pala, nag-adjust siya kasi in-adjust niya yung, basta, naiintindihan ko both sides kasi, Siyempre, kung natatakam ka nga naman kasi sa bibingka, naiwan ng isang kapatid, tapos yung isang kapatid, kasi yung kalagayan naman ng isang kapatid, limited lang yung time nila kasi, So ngayon, nasa trabaho ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, wala ka bang itinerary ngayon? Sabi ko, wala kang pupuntahan. Sabi niya, meron naman ate. Kaso daw, yung pala kasi, may isa kong kapatid na nag-adjust pala kay Nini. Siyempre, alam niya kasi si Nini, ipapasyal sila. So, parang in-adjust niya yung schedule niya. So, dahil hindi naman sila, mo yung pagising, sabi, saglit lang, matatapos na yung kwento ko. So, sabi niya, saglit lang tapos sabi niya, ate, saan tayo pupunta? Dinaanan lang daw siya ni Nini. Mamaya i-anonymous niya na naman ha. Okay na, binilahan na siya ng 2 trench coat ni Nini. Ganun yun po sa aming magkakapatid. Kasi, syempre napasubo na siya. Hindi niya alam na nasa isang maleta ni Lash pala yung isang bibingka. Akala niya naiwan lahat ng bibingka, pero ang naiwan lang yung 3 piraso na plain na bibingka. Pero yung caramel, yun lang nagalit-galit pa siya nung unang araw na yun. Dahil gawa sa galapong yung bibingka, panis na nung dumating dito. Siyempre, i-survive mo ba yun na 20 hours ba naman yun na wala sa freezer? So, nung kinain namin, para ng okra, pagkakain mo, bakit naglalaway? Putang ina, panis na sabi ko sa kanya, tignan mo, magagalit-galit ka kay Lash, panis na. Hindi naman kasi masusurvive talaga yan. Huwag ka magdadala ng mga malalagkit na ganyan sa biyahe na mahahaba kasi mapapanis. Napanis. Tapos, end na daw yung live ko. Nag-end na daw yung live ko. Matagal na daw ako nalalive. So, ayun. So, napanis. Sabi ko sa kanya. So, ngayon sabi ko, hindi ka na naano niyan. Sabi ko, awayin mo pa yung tao. Panis naman ang pagkain mo. Sabi niya, wala siya, buisit siya. Pero alam mo na nasisisi na siya sa ginagawa niya. Na ginigil trip ko nga. Kasi syempre, kawawa naman ni Lash na, alam mo yun, yung mga ate mo, ako kasi may trabaho ako, hindi naman ako makakasama, pero, syempre, si AC lang nung nailabas. Nawa ako. Si Lash, tapos basta sa libro. Ay na. Pagpasok sa libro, umalis naman siya. Nagsolo siya, napunta siya sa West Village. Yun lang. Hindi ko maintindihan. Lahat naman dito, lahat ng daan dito, pwede mo i-google. Lagi niya ako tinatanong, saan nga yung exit? Anong klaseng tanong yan? Nasa trabaho ako. Sabi niya, ate, saan yung exit? Buang ka ba?
Ano ka, lahat yan nasa Google. Kung i-type mo yung restaurant na gusto mong puntahan, i-Google mo. Putang ina mo. Sabi niya, oo nga, may exit. Kaso ang layo ng lakarin. Ay, ganun talaga dito sa New York. Paano? Maglalakad ka sa New York, ganito yung boots mo? Ganito talaga yung boots mo? Siyempre, hindi mo. Sa libro yun, sa libro. Sa description sa libro, parang ganito yung boots kasi, be. Siyempre, 16, paglabas daw ng train, kasi may gusto siya napuntahan na cafe. Parang iinom siya ng matcha doon. So, yung matcha na yun, be. O, Logan, ano na naman yung kakainin mo dyan? Bobo talaga. Bobo yun talaga si Logan. Kinakain niya yung tissue na gamit niya. So, sabi sa description sa libro, ang isang babae daw, lalabas daw, kasi dito, puro lakad dito sa New York. So, kahit sabihin pa niya na bumaba ka sa 42nd Street, pagdating mo sa 42nd Street, syempre paglabas mo doon, hindi naman agad doon yung matcha place niya. So, yung matcha place niya, 16 hours pa. Kaya niya ako tinatanong, te, saan pinakamagandang exit? Malay ko, hindi naman ako bumibili ng mga ganyan. Alam mo ba, hindi ako nagkakape-kape at hindi ako bumibili na ganyan. Alam mo ba, isang drink dito, $12. Ano ka, ang dami kong matcha, original pa na matcha, galing Japan. Pakisabi, para magbentaan mo ako na $12 yan, utang na loob ba, galing pa sa Japan yung akin. Bibentaan mo ako $12, peke naman yan na matcha mo. Tumigil ka. So siya, kasi sikat daw yun na matcha place, pinuntahan niya. So 16 minutes ang lakad, 16 minutes ang lakaran. Ganto yung heels ng babae sa libro, buang ka. Tapos, be, syempre sobrang lamig. Ang dala niya, nagsuot siya ng leggings. Hindi, leggings ba yan, be? Stockings. Naka-stocking siya, tapos nagpalda. Tapos naka-t-shirt, tapos nag-trench coat. Pero yung, ano na yung trench coat na yun, galing kay Nini. Kasi nga, peace offering ni Nini. Sabi niya, kasi nakita niya yung trench coat ni Lash. Sabi niya, manipis yung trench coat ni Lash. Sabi niya, wag yan ang gamitin mo, itong gamitin mo. Pumukot po. Sabi ni, alam mo kung paano ko nalaman kasi pag uwi ko galing trabaho, sabi sa akin ni Lash, te, alam mo kung paano nakapagbati si ate. Sabi ko, paano? Pumasok siya sa kwarto, tapos binigyan niya ako ng 2 trench coat. Sabi niya, oh, ito yung gamitin mo na trench coat. Ito ang mga ginagamit dito ng mga locals. Hindi yan ang suot mo. Kasi yung suot niya, galing Shein. Pakisabi, ang lamig-lamig dito. Ang nipis ng trench coat niya. Pakisabi. So ngayon, binigyan siya ni Nini na maganda na trench coat. Pakita ko sa inyo. Dalawa na trench coat yung binigay sa kanya ni Nini. Ito yung isa. Oh, ang laki nito, be. Oh, ang laki na trench coat nito. Pero ito yung suot niya dun sa... Basta, base sa libro. Kulay itim daw yung trench coat na gamit sa video niya. Kulay itim yung trench coat niya. Ito yung binigay sa kanya ni Nini. Tapos isa pa na beige. Pero huwag natin ipakita kasi hindi niya pa napopost. Pero kulay beige yun, be. Gusto niyo makita? Pit na. Itang loga, be. Huwag ganyan, be. Papakita na natin sa kanya sa sarili. Huwag na, magagalit yun ng kapatid ko. Baka mamaya hindi pa nasusuot. Tapos makita natin yung props niya. Di, mamaya magko-comment kayo, ay, nakita na namin yan nasuot mo. Huwag ka nang ganyan. O, ay na. So sabi niya, ate, alam mo ba kung paano kayo pagbatita sa akin sa ate Nini? Sabi ko, hindi, paano? Sabi niya, pumasok siya bigla, binuksan niya yung kwarto mo. Kasi nagpapahinga daw dito si Lash. Pinalitan niya na yun na bedsheet ko. Kaso madumi yan kasi tumalon ulit si Logan. Sabi niya, pumasok siya sa kwarto, tapos parang sabi niya, oh, ito yung gamitin mo na trench coat. Sabi, syempre, parang pride siya ng konti. Pride siya ng konti. Sabi niya, hindi, okay lang, meron akong dala. Bakit sabi, lahat ng dala niya, be, parang yung iba, parang galing Shein. Ang nipis talaga, be. Hindi mo naman sasabihin na bad quality. Kaso ang nipis, be, ang lamig sa labas, mamatay ka talaga. Naka-stockings ka, tapos t-shirt ka lang, parang t-shirt lang natin suot niya. Hindi ko alam anong blouse yun. Tapos nakaganyan ka. So sabi ni tumigil ka. Hindi yan uubra sa labas. Yan ang gamitin mo. O, pagka ginamit niya rin yung trench coat ni Nini kasi kahapon ginagamit ko. Gagamitin ko sana. Sabi niya, te, ano ba yan, te, mabaho yung buko, be. Amoy selsan kasi sobrang tapang ng chemical. Di ba sabi ko sa inyo? Sabi niya sa akin, uy, ang dami mo na balakubak, be. Kahit balakubak, mahihiya na pumunta sa ulo ko sa sobrang tapang ng selsan. Wala talaga bing nabubuhay. Piling ko patay na nga eh. Sabi mo, yung puti-puti ko dito, be, thread ng extension yun na kinabit pa na po ng ina. Pero wala kang nabalakubak. So, ang tapang niya, be. Kumakapit yan sa damit. So, ayaw nung kapatid dun sa isang libro. Ayaw niya na, wag mong gagamitin yan. Bigay sa kanya ni ate. Sabi ko, paggamit lang eh. Kasi pumunta kami sa Times Square kagabi. Kasi, tingnan nyo si AC. Ang request lang ni AC, punta tayong Times Square. Pero hindi kasama si Lash kasi
na-trauma na sila sa Times Square kasi guys, pagpunta nyo talaga dito, pagpunta nyo sa Times Square, parang ano ba naman to, ito na yun. Basta parang ganun lang kasi syempre, kaso si AC, gusto syempre, pag turista ka, 'di ba? Parang ang dami kasi nagpo-post ng ino-overhype naman din kasi ang Times Square, ino-overhype ang Racing Cane, ino-overhype ang Wingstop, yung mga ganyan, hindi naman masarap. Be, hindi talaga masarap, be. Kumain ka na lang ng tissue, lunukin mo yung tissue, ganun ka-dry, ka-dry. Anyways, basta parang pagka kasi, yung mga tao din talaga ngayon kasi sa video talaga kasi pagka kumain sila, lahat masarap na lang. Magsabi ka na totoo kasi sasayang yung pera namin. Alam mo ba, marami ako naloko din ako dyan, yung mga puti, lalo na yung mga puti. Magsasabi sila ng mga masasarap na pagkain dito sa New York. Pagpunta ko, lasang hayop. Ang pangit talaga ng lasa, yung mga pastrami, huwag na kayong magpauto. Pag pumunta kayo ng New York, huwag na kainin ninyo. Hindi nga masarap. Hindi talaga masarap. Sobrang alat. So, ngayon, pumunta kami ng Times Square. So, si AC, pagdating doon, ganda, ganun. Tapos, pinakain ko sa Racing Cane. Oh, hindi niya mga sub. Sabi ko, oh, akala ko ba gusto mo ang asim, te? Maasim kasi yung sausawa nila. Oh, anong pinakamasarap? Sabi ko, ano, sa tatlo na nakain mo? Sa, ano yun, Wingstop, Racing Cane, at saka Chick-fil-A. Anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko yung Chick-fil-A. Pakisabi, pero hindi nyo hinahype ang Chick-fil-A. Ang hinahype nyo, Racing Cane. Tapos, ano yan, be, Racing Cane, at saka Wingstop, hindi naman maasim siya, be, yung sausawan niya maasim. Hindi gusto ni AC. O, di, parang, sige na lang, parang, sige na, di ba? Huwag nyo kasi i-overhype. Pag gumawa kayo ng video, sabihin nyo kung hindi masarap. Huwag nyo lahat na sabihin na masarap kasi hindi ako naniniwala na lahat ng pagkain na kinain mo, masarap. Tangina mo. Baka hindi ka na nagmumog, magtigil ka. O, ay na. O, wala, di, ngayon, dapat Oy, be, alam nyo ba, bumili ako ng pantalon ni Gabriela. Taglit mo. Wait lang, Logan, be, umalis ka kasi yan, be. Asan na yun, be? Ay, nasa kwarto ni Nene. Bumili ako ng pantalon ni Gabriela. Pero alam nyo, be, parang ang pangit ng quality ng Gap. Alam mo kung bakit? Kasi, be, ang ugali ko, be, pagka magsusukat ako sa Gap, or sa kahit saang butik, pag nagsukat ako, hindi ko kukunin yun. Kasi, di ba, bata pa lang tayo, kung ano yung kinuha mo, yung ukat mo, maghingi ka ng bagong stock. Di ba paglabas mo, sabihin, can I have a new stock? Ganyan. Dito kasi sa US, kadalasan, kung ano yung nakalabas, yun na yun. Kung ano yung nakadisplay, yun na yun. So sabi ko, putang ina. Pagsuot ko na Gabriela, nakalagay dun, di ba? Sinuot ko, perfect match, ganyan. So, naghanap ako. Same size ha, same size lahat. Same size, same length ng pantalon ni Gabriela. Pagpunta ko dun, magkaiba yung length. Same size, same length, pero sobrang haba. Sabi ko, oh my God, factory reject. Ang pangit, hindi consistent yung quality nila, be. Huwag kayong bibili ng Gap. Pero ngayon, nagmamahal ang Gap. Hindi naman sila dati ganyan kamahal, biglang nagmahal ang Gap. Ano yan? Siguro kasi nga, mahal siguro yung pin ni Gabriela. Alam niyo ba, yung concert ni Gabriela, parang, ang mahal ng ticket nila, Gabriela, sobrang mahal. Hindi, parang na siyang Hamilton. Ano ka dyan? Yung Hamilton na Broadway ticket, 1,000 kasi may bida yata na sikat yata yung bibida. Isa pa, panonoorin ko sana sila ng Harry Potter kasi meron dun yung Malfoy. Basta hindi kasi ako, wag na tayong magmarunong. Hindi ko pa nakikita yan na Harry Potter. Pero panonoorin ko sana sila nun sa Broadway show. Wag na. Baka mga antok lang sila, hindi naman nila hilig yun. Hindi naman nila hilig yun. Sa totoo lang, be, dapat manonood ako kay Keanu Reeves. Dapat panonoorin ko si Keanu Reeves ngayon. Ang mahal ng ticket ni Keanu Reeves, gusto ko lang siyang makita. Ikaso according sa reviews, nakakaantok daw yung Waiting for Godot. So hindi na ako. Ayun pa, be, yung kahapon, dumaan kami sa Times Square. Dapat kakain kami ng Gabriela na ba? Guys, gusto ko talaga yun na imukbang. Imukbang yung Gabriela niya na buffet. Ay, na bucket ng Jollibee. Yung limited edition ng Jollibee. Kasi tanongin niyo sa AC, magkaiba ang Jollibee ng Pilipinas tsaka sa US. Mas maganda sa US, be. Mas masarap. Yung chicken dyan, alam mo ba, be, nung huling uwi ko, kumain kami ng mami ko sa Boracay, sa Jollibee. Kasi syempre, sabik ka sa Jollibee ng Pilipinas. Pagkain ko ng Jollibee ng Pilipinas, putang ina, yung chicken na binigay sa akin, ganito lang kaliit, oh. Hindi ito, ha? Ito yung legs niya, oh. Ito yung bilog ng legs. Ito yung tangkay. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hita ng daga? Tangina nyo. Oo, hindi na ganyan dapat Jollibee. Ayusin nyo Jollibee. Huwag kang
ayusin mo. Pero sa US, malalaki ang chicken nila dito. O kaya dito na lang sa AC, tuwan-tuwan dito kumain ng Jollibee. Kasi masarap talaga ang Jollibee dito. Mas maganda yung quality. Pag uwi ko sa Pilipinas, paano kayo Jollibee? Tapos umorder ako sa SM Novaliches, may kulangot daw ako. O bakit? Pag nandiyan yan at nawala yan, may magbabago ba? Nawalan ba ako ng moral? Putang ina mo, naiinis ako sa'yo. Taglit lang, be. O yun na nga. Pagpunta ko kumain ako sa SM Novaliches, ha? SM Novaliches! Kumain ako ng dine-in ako. Tinanong dine-in take-out. Sabi ko, dine-in. Kung bumili ako ng nila, ba't ako makakancel? Oh, masarap yung Jollibee, sabi ko. Bobo pala to eh. Ano sabi ko, guys? Masarap yung Jollibee. Hindi lang masarap sa Pilipinas. Mas masarap sa US. Bobo ka. Same na brand yun ah. Same na brand yun. Sabing ganun ba naman, wag ka mag-ano ng brand na Jollibee. Tanga, favorite ko ang Jollibee. Kaya nga dito ka sa US na lang kumain kasi magkaiba yun sa Pilipinas. Ang pangit ng lasa din sa Pilipinas. Ang liit. Malaki pa yung tinggil ko. Tumigil ka. Anyways, ayun na nga, be. Pagpunta ko ng SM Novaliches, sabi niya, wag ka, wag ka daw makakancel. Di buang ka. Pag kinancel mo ko dahil lang sa sinabi ko, buang ka. Ba't di ka nagja-Jollibee? Basta yun na. Di pagpunta ko sa SM Novaliches, dine-in ako. Ano na nangyari sa nila? Sa peach mango pie nila? Parang gato lahat kaliit. Nilagay sa mangkok. Na talaga ako? Ayoko na kainin. Alam mo yun? Ano na to? Ano nangyari sa inyo, Jollibee? Huwag ganyan, kasi nakakalungkot. Alam mo yun? Gusto mo kumain, excited ka, kasi, syempre, iba pa rin talaga. Iba pa rin ang pagkain sa Pilipinas, di ba? Pag umuwi ako ng Pilipinas, ang kinakainan ko, Greenwich, bonchon. Kasi yun na namimiss ko. Kasi yung bonchon dito, walang kwenta. Yung bonchon dito, wag mong kainin. Yun naman, sa US, hindi masarap ang bonchon. Wag mo na kainin ng bonchon dito. Hindi masarap. Huwag ka na mag-attempt. So, ayun. So, pag umuwi ako ng Pilipinas, doon ako kumakain ng bonchon. Pero yun, Jollibee dyan, hindi talaga makatarungan. Ayusin yan. Ba't ganyan, Dapat, kung ano yung sinserve niyo. Kasi, lalo na yung sa Hawaii, ang Jollibee doon, ang ganda. Sobrang bongga talaga. Ang laki ng servings, Kahit yung spaghetti nila, sobrang dami. Tapos, pag uwi ko dyan sa Pilipinas, ba't ganyan, mare? Pilipinas pa naman ng... Paano pag pumunta ng paano pag yung, alam mo yun, yung mga foreigner din, or yung tourist, kumain sa Philippines, kasi knowing na ito yung bahay, at dito nag-originate ang Jollibee doon. Kasi guys, alam nyo ba, sa Singapore, yung mga ka-work ko doon na locals, Singaporean, sarap na sarap sila sa Jollibee. Yung mga ka-work ko ditong puti, favorite din nila ang Jollibee. Now, ba't ko yung sinasabi? Pag sila pumunta ng Pilipinas, at kumain sila, kasi syempre, binibida namin na, lahat yan, mabibili nyo ng mura sa Singapore. Sa Pilipinas. So, pag pumunta sila ng Pilipinas, tapos ganyan yung kakainin mo, ang liit talaga, mare. Huwag ganyan, mare. Kakaiba talaga. Huwag na daw. May magka-cancel daw sa akin kapag nagbanggit ako ng brand. Edi wag. Kala mo naman? Edi i-cancel mo ko. Kala mo naman may magbabago sa buhay ko pag kinancel mo ko. Sige, i-cancel mo ko. TikTok. Bobo ka naman TikTok eh. Ano? Bobo ka TikTok. Hindi mo naman ako binibigyan ng malaki na pera. Tangina mo, ika-cancel mo pa ako. Sige, i-cancel mo ko. TikTok, hinahamon kita. Tangina mo. Ano ka? Ay, wag pala, ibenta na lang natin. Wag na. Ibenta na lang natin yung TikTok natin. Bobo ka TikTok. Wala kang tulong sa buhay ko. Ngayon, alam nyo na. Tapos, ibabash-bash nyo nakita ko yung comment section sa video nila. Binabash nyo sila sa video niya na, what a beautiful olive skin. Sabi ko, ba't nilagyan mo na filter yung video mo? Hindi template yan template daw yun ng video. Nung pagkalagay daw ng template, automatic nagbago yung kulay. Binabash niya yung kapatid ko doon na hindi nyo alam yung kwento. Naglalakad siya ng naka-heels. 16 hours. Kapag nasa New York ka, magsuot ka ng sneakers. Kung gusto mo mag-heels, dali mo yan sa separate na bag, buwang ka. Kasi paltos talaga yung paa mo. Ngayon, hawak siya ng hawak ng paa niya. Naglobo yata, na may tubig. Kasi ba naman, buwang, nag-heels. Pag pumunta kayo ng New York, ang laka rin, 16 minutes na walking, di 16 hours, bobo ka.
hindi ka naman logical, Mare. Kung mali man yun, sabihin ko, mag-isip ka ng maigi. 16 minutes yung lakad. From the train na binabaan niya hanggang doon sa matcha place niya. O ano ka. Kasi nga, be, wag ka kasi magsusuot na heels, be. Kapag alam mo na ganyan na lakarin. O nga, imagine mo, puro akyat baba dito. Wala namang di uso escalator dito sa New York, be. Lahat ng hagdanan dito, mano-mano, akyatin mo yan. Mag-heels ka na ganyan. Putol talaga pa mo. O ngayon, sinong paan ang may tubig-tubig. Nagtubig ng tupaltos niya o ano ka. Pero sa libro yon, ganun yun sa kwento, sa libro. O ngayon, dapat pupunta kami ng Statue of Liberty ngayon. Kahit, alam nyo guys, alam ko, naiintindihan ko kapag turista ka, gusto mong pumunta sa Statue of Liberty. Naintindihan ko yun. Kaso kasi yun yung lugar na pagpunta mo doon, puta, oh my, ito na yun. Yun lugar. Times Square at saka yung Statue of Liberty. Pagpunta mo doon, may gano. Ito na yun, ganun. Siyempre, gusto mo mapuntahan ng mga kapatid mo. Pero, di ba nalala nyo? Pinuntahan na namin yun nung nandito si Lash. Ngayon na nandito si AC, pupuntahan na naman namin. Pasko, nandito yung parents ko. Dadalhin na naman namin sila sa Statue of Liberty. Ano na Statue of Liberty yan? Piling ko kumikindat na sa akin. Sa ilang beses na ako bumalik dun. Piling ko nagbiblink na si Liberty. Pukin ang inang Liberty yan. Dahil dapat maaga kami pupunta dun. Dahil tulog sila. Sabi ko, Lash, tara na. Ikulot mo na yung buhok ko. Kasi bipiling ko, pag malagkit yung buhok ko, mas madaling ikulot. Sabi ko, tara na. Pumunta na tayo na Statue of Liberty. Sabi niya, wag na pagod kami. Gusto namin matulog. Paano mga active? Alas 4 ng hapon, Mare, nalipasan ka na ng umaga dito sa New York. Paano? Naka-Pilipinas pa rin. Madaling araw sila, naglalaro sila nila Logan. Pati si Logan tuloy, parang nagpokpok. Sipa-sipain mo yan si Logan, tulog pa rin yan. Kasi nga, nakikipaglaro ng madaling araw. Mga mali. Tapos kanina, may naririnig ako, nagkukuskus sa CR. Sabi ba naman nila, di ko na matiis ang dumi ng CR nyo. Naglinis, alas 3 ng umaga. Naririnig ko yung brush. Ayoko sa lahat yun, be. Ayoko sa lahat yung naririnig ko yung sige na. Tama na yan. Ilang oras na ako nagdadaldal sa inyo. Huwag na tayo magkwento. Wag na. Wala kayo nakita na product na pinakita ko sa inyo, na product na ipopromote nila siya. Surprise yun. Mga bobo talaga kayo. Away niya na naman sila. Makita ko lang na inaaway niya sila. Manta kayo sa akin. Meron pa nga, be. Alam niyo ba, be? Wait lang, saglit lang bago ako magbabay. Alam niyo ba, be? Gusto ko awayin yun doon sa comment section. Sinabihan na magnanakaw si Lash. Sabi niya, oy, magnanakaw. Ano yan? May pang travel ka pero magnanakaw ka ng buldak. Napikon talaga ako. Gusto ko awayin. Sabi ko, alam mo, ang haba na ng reply ko, pero sabi ko, gusto ko talaga sabihin, oy, okay ka lang. Gusto mo padalahan kita ng 10 box ng buldak ng ina mo para sabihan mo na ganyan yung kapatid ko, para sabihin ko sa'yo, nakatira yan sa kondo, ang mahal-mahal ng kondo niyan. Ito pa nga, hindi nag-iisip ng tama si Lash. Sa akin kumikita kasi siya ng pera ngayon. Sa akin, i-invest mo yan. Naintindihan ko, bata pa kasi siya. Naintindihan ko, dapat mag-travel ka talaga. Alam mo yun, enjoy mo kasi di ko rin naranasan yan nung bata. Sabi ko, sige, mag-travel ka lang. Kaso, yung ang mahal ng kondo niya, kaya mo nang bilihin yan. Bakit ka nagre-rent? Sabi niya, ayoko ng obligation pa, ate. Mali yung excuse mo. Sabi ko, anong obligation? Ayaw niya daw yung, ay, may utang ako. Ayaw niya daw yung gano'n na feeling. Buwang ka, sinasayang mo yung pera mo. Kung ako hindi nakikinig sa akin. Pero syempre, kanya-kanya tayo. Pera niya yun, hindi mo naman pwedeng ano yun. Sinasabi ko sa kanya, this is the best time for you to invest. Sayang yung pera, be. Kung ako, ganyang edad, putang ina. Kasi nito ni Mina, nag-i-invite ng putang ina. Hindi nga ako nagpapako-host. Tang ina nito. Gusto ko ako lang nagdadaldal. Hindi ko na nga alam kung saan ako mag-end at magsisimula na naman ako ng bagong kwento. O mag-join ka pa sa live ko. Visit ka. Ay na nga, be. So, ngayon, sinasabihan ko siya na dapat dito mo ilagay yung pera mo. Kasi, be, kung ako na ganyan ang age ko at kumikita ako, kung ako babalikan lang ako dati, tapos yung age ni Lash, kumikita ako ng ganyan, malaki ang kitaan ni Lash. Malaki ang kitaan ni Lash kasi nakikita ko at nagsasabi siya sa akin. Siyempre, ate siya. Si ate niya ako, nagkukwento siya sa akin. So, binibigyan niya ako ng kung magkano offer sa kanya, ganyan, sinasabi niya sa akin. So, alam ko yung pera niya. Malaki talaga. Ano ba? Okay.
Be, nagbubuli daw ako. May nagre-report sa akin. Nire-restrict ako ni TikTok. Nagbubuli daw ako. Buang ka. Ang binubuli. Oy, TikTok, tumigil ka ha. Ang kapatid ko, binuli. Wala kang ginawa noon. Buang ka, TikTok. Tapos ngayon, wala naman ako. Sige, sabihin niyo sino binuli ko. Guys, sabi ni TikTok ko, i-restrict niya daw ako. Nang bubuli daw ako. Buang ka, yung kapatid ko. Binuli ng binuli. Hindi ka naman lumaban. Pukin na ina mo, TikTok. Ako pa ngayon sasabihin mo na bully. Buang ka. Ano ka dyan? Anyway, ayun na nga. Ano na yung kwento ko, be? Nakalimutan ko na. Ang dami ko na kwento. Ayun na nga, be. Sabi ko sa kanya, kasi hindi talaga tama na ang laki ng binabayaran niya. Tapos, hindi tama. Basta hindi tama. Sabi ko sa kanya, bilhin mo na yan. Ano bang gusto mo? Sabi ko ganun, may pang down ka na. Hindi mo pa bilihin yung kondo. Kayang-kaya mo na yan. Kung gusto mo na kondo, di kondo ka. Kung gusto mo ng bahay, bumili ka. Sabi ko ganun ka, kaya mo naman na. Sabi niya, ayaw niya daw ng obligasyon. Basta, huwag ka na magsalita. Siyempre, bata pa eh. Gusto niyan siguro Basta, pero mali. Sabi niya, ate, tsaka na siguro ate kapag katapos na yung Pero magaling yan na kapatid ko. Siya nagpapara sa sarili niyan. Kaya nga, hindi mo yan madidiktahan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, sayang nga lang, be. Naintindihan yung kalagayan ko na nasasayangan ako. Sayang yung time na bata ka pa, may pera ka na ganyan. Sana nabibili mo na lang. Tapos sasabihan mo ng magnanakaw. Sabihin ko sa'yo, kaya kanyang bilihin. Tumigil-tigil ka, ha? Yung sa comment niya, be, tingnan nyo. Ano nyo nga yun, be? I-report nyo nga yun na babae na yun. Ang haba talaga ng comment ko, kaya sabi ko, wag na, papatulan ko pa to. Ang haba talaga, sabi ko, hoy, okay ka lang? No, ayos ka, ha? Magta-type ka na lang, sasabihan mo pa yung kapatid ko, magnanakaw, tumigil ka. Sige na. Bye na guys, ha? Ilalakad ko pa si Logan. Magla-live na lang ako ulit. Babalitaan ko kayo kung ano ginagawa ng kapatid ko. Kasi, huwag na magkwento, pero syempre, wag na, pupunta kami ng New Jersey. Magka-carve kami doon ng kalabasa. Para mukha kaming local. Tapos alagay namin na Happy Halloween. Ano ka dyan? Sinong mga Amerikana? Sino ang may pantaon ni Gabriela? Ang ganda ng pantalon ko. Ano yan, be? Talagang dito lang, yung mga low waist. Tapos kita yung kurbada mo. Sino ang may pantalon ni Gabriela? Pakisabi. Sige na. Bye na guys, ha. Magkakausapin ko na yung mga kapatid ko. Kasi, tingnan mo, 9 o'clock na. Nasayang na naman yung oras namin dito. Sige na. Bye na guys, ha. Huwag na, ibabash sila siya. Ikaw na nagpo-post ka na anonymous ka sa putang inang Reddit. Subukan mo lang talaga. Ibubulong kita sa universe. Sige na. Bye na guys, ha. Bye-bye, guys.